Lakad na kabayan, papunta ng Malacanang. Ready ka. Ako po ay profesor sa De La Salle University at ngayon ay kinakatawan ng taong bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o SAMANA na bahagi ng mas malawak na network na kontra baha, kontra kurakot, September 21. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Drama lang siguro ang lahat. Ang sabi ni Aling Ledesma. Ha? Napaniwala na naman sa bagong drama. Ang bilis ng butuhan ano? Yung bata, yung anak, siya lang ata ang namili. Kasama ito si Tamba. Biruin nyo Parang wala man lang ka-trill-trill yung botohan. Bumoto lahat. Alam nyo ho, tandaan nyo yung mga nagsiboto. Huwag nyo na ho iboto yan. Mga yan, mga manggagancho, mga dorobo. Yung mga bumoto dito kay sa panibagong house, Tiger, nako. Wala ho ko yung aasahan yan. Puro lahad lang yan. Totoo yan. Kakabani na naman yan. Yung mga nagboto kay, naku po, Bismi Marimar. Ano ito? Mataas magbiting sa pwesto. Ay, nako 18 na ho. Nag-start na ho magmarcha kagabi. Yung ating mga kababayan, papunta naman saan? Malacanang. Agoy. Eto, simulan natin. Pasok. Ano ba meron dito? Matapos magbitiw. Naku, tatakas na. 2 private jet gagamitin. Naku, ano ito? Pasok. Hindi dapat umalis ng basta-basta. Tama. Dapat managot kung sino ang pinakamalaking buhaya. Yun! Matapos makumpirmang magre-resign na bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez, tila inalmahan kagad ng taong bayan na hindi maaaring makaalis ng bansa ang liderato ng Kongreso dahil sa di umano'y skandalong kinasasangkutan nito patungkol sa mahigit na bilyones at posibleng umabot pa hanggang trilyong pisong pondong nawawala sa kaban ng bayan. At ito'y sa loob lamang ng higit sa 3 taon. Bukod sa hindi mabilang na bahay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas maging sa ibang bansa, ibinulgar ng Billionaire News Channel na kasabay ng pag-alis ni Martin Romualdez bilang House Speaker, tila bumili pa ito ng higit sa 2 bilyong pisong presyo ng private jet sa negosyanteng si Lucio Tan. Hindi na makapagpigil pa sa galit ang taong bayan tila dahil kasabay raw ng pagtalilis ni Martin sa kanyang posisyon bilang liderato ng Kongreso at dala di umano ang mga kickback mula sa flood control anomaly. Mapapanagot pa raw ba ang puno ng Kongreso gayong tila aalis na ito sa kanyang pwesto? Magiging si Zaldi Corin raw ba ang kapalaran ni Martin Romualdez na nagtungo na sa Amerika? Maaari, pwede. Diba? Dahil meron silang pribadong jet. Isang talilis lang nila. Shoo! Pero siyempre, dapat meron ng watch order. Dapat may gano'n na. Dapat hindi pwedeng makasibat. Bakit? May papanagutin Dahil ang taong bayan ay iba na ho ang lakad, iba na ho ang takbo. Kasi kahit sino nagsasabi, mainstream media, social media, hindi na ho mapipigilan. Sino nagsabi niya, Kuya Goods? Ay, aba. Eto, pasok. Pipigil sa galit ng taong bayan. Tuloy na ang malawakang kilos protesta sa September 21 ayon sa mga organizer. Magsasanib puwersa sa darating na linggo, September 21, ang iba't ibang sectoral at religious groups para sa isang malawakang kilos protesta kontra korupsyon. Kasabay ito ng anibersaryo ng martial law at sa gitna pa rin ng lumalalim na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Inanunsyo ngayong araw ang hanay ng mga gagawing aktibidad
pasilidad na may temang Trillion Peso March. Sinabayan din ito ng white ribbon wearing na simbolo raw ng pagkakaisa ng taong bayan laban sa korupsyon. Umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro Manila kaya ang rallies po natin strategically located, Quezon City, Luneta, para kung saan ka man, mayroon pong convenient po kayong mapupuntahan para sa magiging rally. Alas 9 ang simula ng programa sa Luneta at napagkasunduan ng mga grupo na sa People Power Monument sa EDSA magtagpo para anila sa main event pagdating ng alas 2 ng hapon. 15,000 attendees daw ang kanilang inaasahang makikiisa at patuloy nilang minomonitor ang bilang na ito. Maliban sa Metro Manila, simultaneous din ang pagkilos sa iba pang bahagi ng bansa, sa Baguio, Negros, Cebu, Bohol at Cagayan de Oro. Diba? Sabi ko sa inyo, di tayo nagbibiro. Yan yung mga balita ngayon. At doon pala sa yung na-vlog natin na reaction na natin. Si shoutout muna natin si ate kasi kasama pala siya doon sa mga, tama ba? Kasama siya doon sa mga ano ba ito? Yung mga nagpunta doon sa bahay ni Balunglong. Ni Balulong sa Cebu. Si ate, anong pangalan ni ate? Chemi Ancheta. Si Chemi Ancheta, 1669. Kasama siya doon, nasa motorcade siya. Nakasakay siya ng white Toyota Rush. Yun. Shoutout sa'yo, madam. Kita nyo? Ay, mga kababayan natin, nakasubaybay. Tapos, nung binlag natin yun, ito nyo, kasama sila. Ano na, tatakas na kayo? Hindi pwede. Pagbayaran nyo muna. Kasi kayo yung kayo yung puno na nababanggit dito di ba? BP Sara. Tikom sa pagbitiw ng alin. Anong tikom? Tikom sa pagbibitiw ni, talaga, bakit pa intindihin ni BP Sara yan? Mas maganda nga, lahat sila magbitiw na para wala nang problema ang bansa. Sila naman naging problema Itong mga bakulaw, balulong na to Inubos ang kaban, di ba? Meron pang pag-uusap sa ito pa, masama dito, meron pang pag-uusap sa yung pera daw ng PhilHealth, ng DepEd. May pondo pang ilang bilyon. Naku, ano kaya yun? Vice President Sara Duterte sa Senado kanina para makipagpulong sa ilang kaalyado niyang senador. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, unahin lang natin, ano naging reaksyon ni VP Sara sa pagpapalit ng liderato sa Kamara? Jiggy, nakailang tanong tayo kay VP Sara Duterte nung bumisita nga siya dito sa Senado kaninang hapon. Kaugnay nga doon sa kanyang komento o reaksyon ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Pero alam mo, Jiggy, tikom ang kanyang bibig. Pasado 1:30 ng hapon nang dumating siya dito sa Senado. Sinalubong siya ni Senator Bongo at sinamahan siyang umakyat doon sa opisina ni Senator Marcoleta at doon nga sila nagkaroon ng meeting. Matapos ang isang oras ay lumabas si VP Sara mula sa kwarto o sa opisina ni Senator Marcoleta at pumunta naman siya sa opisina ni Senator Amy Marcos para bumisita rin. At bandang alas 3 ng hapon, paglabas niya ng opisina ni Senator Amy, tinanong ulit natin siya pero hindi na siya nagbigay ng panayam. At ang sinasabi niya ay magbibigay siya ng panayam sa mga susunod na araw pero ito lamang yung tanging nasabi niya sa ating interview sa kanya. Boarding na kasi yung flight ko, tapos nag-promise ako na magsasalita ako ngayon. Kaso boarding na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntahan lang ako sa Sultan Kudarat. Tomorrow, promise. Pero kahapon, Jiggy, sinabi na ni VP Sara Duterte na dapat na nga raw mapalitan itong si Speaker Romualdez. Matatandaan natin, Jiggy, matagal nang may hiringan si VP Sara at si dating Speaker Romualdez. Una dyan ay yung dahil daw sa pangunguna ni dating Speaker Romualdez ay nakat o nabawasan yung budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education na hinihead o kung saan head dati si VP Sara. Pangalawa dyan ay sa pangunguna din daw ni Congressman Romualdez ay na-impeach nga si VP Sara. Jiggy? At may nabanggit ba ng tanggapan ni Senator Marcoleta kung ano na pag-usapan nila?
Tinanong muna natin si VP Sara tungkol dun sa agenda. Bakit siya nag-courtesy visit kay Senator Marcoleta today pero hindi na nga rin niya yan sinagot. Pero sa opisina, galing yung statement sa opisina ni Senator Marcoleta at ayon sa kanila ay nag-express ng trust, confidence, and support si VP Sara kay Senator Marcoleta sa kanyang courtesy visit. Napansin din natin kanina, Jiggy, na habang nagmi-meeting si Senator Marcoleta at VP Sara ay pumasok din sa opisina ni Senator Marcoleta yung ilan pang mga taga-Duterte block, sila Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Natanong naman natin si Senator Bongo tungkol saan ba yung usapan na yan, hindi daw niya alam yung mismong pinagmitingan ng dalawa, pero silang dalawa ni VP Sara, si Senator Bongo at VP Sara, nagkamustahan lamang daw, Jiggy. Yung pagbibitiw bilang speaker ni Congressman Romualdez, may reaksyon na ba yung mga senador? Meron, Jiggy, bago ako tumayo dito ay nakapag-ambush interviews tayo sa ilang mga senador. Pangunahin dyan si Senate President Tito Soto. Anya, hindi siya nagulat dyan sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Katunayan, Jiggy, dapat kasi may meeting yung commission appointments ngayong araw kasama yung mga members ng Senado at Kamara. Pero kinancel yan ni Senate President Soto dahil din daw sa advice sa kanya ni Congressman Quico na magkakaroon nga ng change in leadership. So pinakancel muna yung meeting na yan. And then tinanong natin about yung capability ba? Kung kilala ba siya ni SP Soto, itong si Speaker Boji, sabi niya kilala niya dahil dati niya palang kapartido sa NPC at sabi nga niya good choice daw para sa mga kongresista na mag-lead sa kanila ay si Speaker D. Samantala, si Senator Amy Marcos matagal na rin daw niyang kakilala si Speaker D at ang alam daw niya ay napakabait nito pero naaawa daw siya dahil sa tindi daw ng trabaho na kinakaharap niya bilang bagong leader ng Kamara. Sana lang, mabait ha. Sana lang at magampanan ng trabaho at walang bahid ha. Kasi ang number one na problema, magdanakaw yung unang nakaupo. Di umano. Pero marami nagpatunay. Di ba? Sumunod. Minamanipula. Yung mga alalay dyan. Mag-isip-isip na kayo. Wala na yung boss nyo. Ay, bakit tahimik pala yung iba? Oo. Bakit tahimik, no? Pansin nyo? Yung mga kahul na spokes, parang tahimik sila. Pagtatanggol nyo pa kaya? Baka kayo masundan dyan, Kung ako sa inyo, ang gawin nyo na lang, magtrabaho na lang kayo. Huwag kayo masyadong sumuporta sa amo nyong balulong. Dahil wala taong bayan na magiging kalaban nyo di ba? Romualdez have been trying to bring back Saldico. Talaga ba? Sana makipagkwentuhan kayo na maayos Kung talagang gusto nyo pabalikin susubukan? Huwag yung subukan gawin nyo para mas maganda paniwalaan kayo ng taong bayan at malaman kung ano talaga ang totoo. Hindi yung kwentong kutsero lang kasi mahirap magkwentong kutsero. Mahirap Hamon kay Speaker D ngayon ay nasan ba si Congressman Saldico? Hindi ba dapat ay para rin maprotektahan ang integridad ng House ay tawagin niya na bumalik kung saan man siya naroroon po? That is what former Speaker Martin Romualdez has been doing, and hindi lang namin sinabi to sa labas pero I was personally witness na ilang beses na pinapakontak niya, tinatawagan niya mismo na kung pwedeng umuwi para masagot. So initially, we were told there was a health problem and in 2 weeks' time, baka makarating. Unfortunately, hindi. That's why the semblance of the speaker resigning is actually showing the Filipino people that he will try to deliver and invite Congressman Saldico para masagot niya lahat ng mga ito. But at the same time, Speaker Boji D will now be the light. Kasi hindi pwedeng matutok na lang tayo doon. Tapos makalimutan natin yung ating malaki pang trabaho. Tigilan mo nga kami. Tigilan mo kami. Okay na ba yung dengbaksa? Huwag nyo kami lokohin. Ang dami nyo mga paandar, minsan, napapaisip ko na lang ano ba to? Sarsuela na naman. Bakit mo nasabi, Kuya Good? Kasi, ang nangyari, namili na lang sila. Diba? Namili na lang sila Kung ano ang gusto ng iba to, yun ang gusto nilang ibigay ng, ipakita sa taong bayan. Kasi yung nangyari na botohan, parang mawiwindang ka Mawiwindang ka talaga. Ibang klase sila. Parang ang nangyari, sige! Bababa ako, ikaw muna. Pero ako magmamando. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Kaya, kasi pasok natin.
Nakapipigil sa galit ng... Hindi yan. Tapos na yan. Ito. Tama ba? Ito. Andito ba? Naku. Yun nangyaring botohan kagabi. O, ipasok natin. Hanapin ko video file. Ito. Session resumed. Majority Leader. Madam Presiding Officer, I move to open the table for nominations for the position of Speaker of the House of Representatives. There's a motion to open the table for nominations for the position of Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is approved. The nominations are now in order. Majority Leader. Madam Presiding Officer, I move to recognize the Honorable Ralph Wendell P. Tulfo from the 2nd District of Quezon City to make his nomination. No. The Honorable Ralph Wendell P. Tulfo from the 2nd District of Quezon City is recognized. Madam Speaker, I move to nominate Honorable Faustino Boji P. III for the position of the Speaker of the House of Representatives. Di ba? Kunyari, may ni-nominate pa siya. Anak ng tipaklong. Tapos, puro Boji na. Ha? Kuya Boji, baka batibot din ito. Baka palabas din ito. Ha? Mga bata sa batibot. Maski. Baka mangyari nito, Sarsuela, pelikula. Bakit? Sino na magmamando? Namandohan ka agad eh. Napansin nyo? Halos lahat sila bumoto. Talagang, ito lang ang masasabi ng ating kababayan. Galingan nyo pa ng gusto. Sobrang galingan nyo. Para pagdating ng 21, ang linaw ng tubig ay mas lilinaw pa. Diba? Majority Floor Leader. Madam Presiding Officer, I move to recognize the Honorable Antonio Tony Pet T. Albano from the 1st District of Isabela to second the nomination. Madam Speaker, this humble representation seconds the nomination for the position of Speaker of the House of Representatives, Congressman Faustino Boji Gomez P. III. Majority Floor Leader. Madam Presiding Officer, there being no other nomination for the position of Speaker of the House of Representatives, I move to close the table for nominations. There is a motion to close the table for nomination for the position of Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is carried. Majority Floor Leader. Madam Presiding Officer, I move to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. There is a motion to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is approved. The election of the Speaker of the House of Representatives is now in order. The Secretary General will now call the roll of members. May we request members, upon being called, to state the name of the candidate they are voting for as Speaker of the House of Representatives without explanation. Galing, no? Bakit konti lang yung mga pangalan na ipasok? Andiyan naman si Toby. Andiyan naman si Kong Pulong. Andiyan naman yung magagaling na Kong Ungab. Bakit? Ito lang na ipasok. Insert in, insert out. Ganun ba yun? Insert in? Ang bilis ng pangyayari. Nasaswela na naman tayo, mga kasama. Nasaswela na naman tayo. Kung swela mo. Kaya nagalit ang taong bayan. At ngayon, didiretso na sa Malacanang. Totoo. Didiretso sila sa Malacanang. Kagabi ho ito nangyari. Kaya yung mga pangyayaring ganyan, talagang kakabahan na sila eh. Totoo yan. Kakabahan na sila dahil ang tao ay papunta na ho dito sa palasyo. Ito na. Papunta na dito Malacanang. Ayan na. Papunta daw ito, papuntang Malacanang, kabayan. Papuntang Malacanang, kabayan. Papuntang Malacanang daw. Ito na, punta na. Ayan na o. May mga sasama, maya-maya lamang ho, kabayan. May mga sa dadaraanan. Naglakad na, kabayan. Alam natin na talagang dun sa dulo, grabe na yung traffic nito. So tuloy-tuloy na ito, papunta na doon. And wala nang umaharang, kita naman natin. Kaya sa mga gustong sumama, pwede naman, punta kayo.
Rain or shine. Rain or shine daw, oh. Rain or shine. Pag-uusik kayo dyan. Tulungan natin. Yosek, nakaw ng mga politiko. Dahil hindi lang politiko ang mga magnanakaw. Yan. Lahat ng mga government officials ng kakapal ng paghinakha. Naku. Sila lahat ay papanagutin natin sa buong taong bayan. Kasi sila ay nagkasala sa taong bayan. Silang lahat ay ating papanagutin. Grabe. Yan na! Busina para sa pagkakaisa. Naku. Sumama kayong lahat dito. Sumama kayong lahat sa atin. Kapalo natin ang korupsyon. Kapalo natin ang korupsyon. Ito na mga kababayan. Ito na nagsisimula na tayo. Lakad na kabayan, papunta ng Malacanang. Yan na. Walang uwi! Ayan na, kabayan. Ayan na, papunta na sila. Oh, kita nyo ah. Papunta na ho. Siguro nandun na sila ngayon sa harap ng Benjola. Tama ba? Mamaya makakuha tayo ng update. Ibang klase na. Malapit na kasi ang 21. So, abang-abang lang kayo lagi. Tune in ika nga. Eto, may maganda akong news sa inyo. Si Ate Amy, sinakay ni Bibi Sara. Oo, ano kaya pag-uusapan nila? Naku, pasok. Wait. Oh, yeah, may questions on. Hey, wala na mo. Guys, giveaway muna. Giveaway nyo muna. Pupunta pa kay Manang. At isang bato. Best friend ko ng congressman ako. Mangilong ba siya? Tama pa. Ready ka. Sinakay si Ate Amy. Kita nyo naman. Ano kaya pag-uusapan nila? At ito invite Filipino to September 21. Naku, nag-iimbita na ho. Iba't ibang sektor, iba't ibang grupo, talagang yun ang target. Kita nyo yung nagmarcha. Ito naman, nag-i-invite. Pasok natin para sabihin nyo naman nanloloko lang yan. Hindi ho tayo nagloloko dito. Tayo ho ay, ayan ano sabi dyan? Ano sabi rito? Kababayang nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ay profesor sa De La Salle University at ngayon ay kinakatawan ng taong bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o SAMANA na bahagi ng mas malawak na network na kontra baha, kontra kurakot, September 21 sa Luneta. Yun ang ating panawagan. At ang babasahin ko po na maikling pahayag ay suportado ng mahigit sa 700 individual kasama sa iba't ibang organisasyon at sektor. Ang nais natin bigyan diin, syempre ang panawagang baha sa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon. Tama na ang walang katapusang sistema ng korupsyon. Kagaya ng nabanggit kanina, 12 years ago, nagawa na natin na magpunta sa Luneta. May nangyari naman kahit papano, di ba? Ipinabasura ng Supreme Court ang pork barrel system.
pero niloko tayo ng mga nasa gobyerno, pinalitan lang nila ng pangalan. Ayan ngayon, sumambulat dahil sa baha. Ako po ay taga Bulacan, isa rin sa probinsya na pinaka-apektado ng baha. Yun. Kaya narito rin po ako bilang tinig ng kung tawagin nga natin ay Bahalandia. Kaway sa mga taga Kamanava, sa mga taga Bulacan, Pampanga na bihirang-bihirang marinig. Pumunta po tayo sa Hagunoy, Malolos, Kalumpit. Akala natin sa Kamanava lang buong taong baha. Sa maraming lugar po sa Caloocan, ay sa amin sa Bulacan. Sa Hagunoy halimbawa, I think sa 20, merong September 20 sila na pagtitipon na ang mga samahan doon ang nagpasimuno mismo kasi nga talagang hirap na sila sa baha. Kaya nandito tayo para bigyan din ng boses ang mga hinaing ng hindi laging naririnig. Sawa na tayo sa mga leader na nagpupugay sa resilience ng mga Pilipino para pagtakpan ang pinapasa nating hirap dulot ng kanilang korupsyon. Suya na tayo sa bardagulan ng mga politiko na ang ending ay sila-sila rin ang naghahatian sa gabundok na kayamanan. Tama. Kaya pupunta tayo sa Luneta sa September 21 para isigaw, tama na, itigil na ang kurakot. Lahat ng sangkot dapat managot. Ang ating panawagan, nabanggit na iba kanina pero ito ay para sa emphasis, para bigyan diin kasi gigil na tayong lahat eh. At sa tingin ko may mga kababayan din tayo na kailangan maipaabot. Tinatanong nila ano ba ang gusto nyo talaga mangyari? Akala nila siguro isa lang pero marami tayong gustong hilingin o gawin. Pero lilimitahan lang natin sa 7 ngayon yung ating panawagan para mabilis. Una, alisin sa pwesto, panagutin at ikulong ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects at iba pang pangurakot mula kay Duterte hanggang kay Marcos. Kung mahabol pa yung mga nauna, mas maganda. Pangalawa, ibalik ang ninakaw na pera ng bayan. Kuya. Kalang mukhang pasmado ata yung dila. Kuya, sama mga Duterte, kung pasmado ang dila mo, doon ka lang sa yung administrasyon ngayon, Kasi wala hong bahid korupsyon ng mga Duterte. Kita mo ay matanda, yung bahay hindi mapaayos-ayos. Tapos papasukan nyo ng hindi kami papayag niyan, Hindi kami papayag. Kung kayo, magmamarcha kayo at sisigaw nyo doon, anti-Duterte kayo, bahala kayo sa gawa-gawa na naman kayo ng istoryahe. Bakit yan? Hindi maganda yan. Huwag nyo dadamay yung Duterte dyan. Alisin na nga kita. Hindi ako kumukuha kasi ng pasmadong dila eh. Ayokong nakakarinig ng mga pasmado yung dila. 'Di ba? Hindi maganda pakinggan. Alam niyo, nakaka-dismaya. Kaya pala sila magmamarcha, ang pananagutin, wow, ano ito? Contra exposed. Naku, ito merong bago rito. Merong bago dito. In-expose yung 13 billion. 13.8. Expose. Flood control to. Di ba? Ang hirap lang sa mga gumagawa kwento, istoryahe. Gusto ng paniwalain ng mga tao ngayon hindi na sila makaporma. Bakit? Diyan na social media. Ang daming content creator, ang daming vlogger. Hindi sila makaporma, di ba? Tuloy natin yung kanina. Itong Ito. Ito. Ano ba nangyayari dito sa ko? Parang naglolo ko na siya. Ito na. Yan. At hindi alam kung kailan babalik ng bansa. Ayon pa sa ilang mga developing report, posibleng nag-resign lamang raw formality ang House Speaker si Martin Romualdez. Ngunit tila marami pa rin itong galamay at maging ang anino nito sa Kongreso ay nananatili pa rin. Dahil di mo na sa posibleng comeback nito matapos magpalamig sa issue ng flood control. Narito! Ang problema, magpapalamig siya, sobrang init ng ulo ng tao. Saan ka magpapalamig? Sa Alaska? Pag yun na nangyari, talagang napatunayan ng taong bayan na guilty kayo. Bakit? Bakit? Ano nangyari yung isa? Nagtalilis ng takbo. Hindi ma-interview. Hindi makita kung saan. Tapos kunwari nag-resign. Pero masama ang loob. Hindi siya napagtanggol. Pero ang mga sabi-sabi dito, siya pa rin ang magpapatakbo.
At panoorin ang full video online kung saan kumalat na sa social media na bago pa masibak sa pwesto bilang House Speaker, ilang bahay ang binili ni Martin Romualdez, maging 2 jet mula mismo sa negosyanteng si Lusutan na mahigit kumulang sa 2.6 billion pesos ang halaga. Ilang mga netizen nangangamba kung mababawi pa raw ang pera na di umano'y ninakaw ng kongresista. Yun, ang tanong doon. Narito panoorin ang full video. Akala nyo ba kapag nag-resign o nag-leave ang isang speaker, tapos na yung laban? Ay, hindi po. Hindi. Paliwanag mo, kuya. Actually, hindi naman ganun kasimple yun eh. Kasi baka nilalaro lang tayo. Ngayon, pag-usapan po natin House Speaker Martin Romualdez. Pagre-resign na ba daw? O magli-leave of absence lang, LOA? May chance daw kasi na mag-resign siya. May chance din daw na mag-LOA siya, leave of absence. Pero kasi, ang twist dito, kung maglo-LOA lang siya, leave of absence, maaaring pwede pa rin siyang bumalik at siya ulit ang maging speaker. Hindi, kuya, nag-resign na. Pero ang siste doon, hindi na siya makakabalik. Kasi, may humahabol. Hinahabol ng taong bayan. Kita nyo nga, nagmarcha na papuntang Malacanang. Sabihin, tapos na sa Congress. Naku, sino ang next? Pag Malacanang ang pinuntahan, sino ang next? Yan, kumabot ka sa video natin ito, ha. Like and share, bye-bye.